Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang panonood, please click mo na yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa. Right? Thank you very much po. So topic natin for today's reflection, God is in control. So lahat ng bagay dito sa mundo, ang may control ay ang Diyos. So ngayon guys, mainit na pinag-uusapan at nangyayari ngayon sa Israel kontra sa Palestine. So, gera ngayon guys, napapanood nyo naman siguro sa TV na kung kung siguro ikaw yung nasa sitwasyon doon, di ba? Napakahirap ng buhay. Na makita mo parang walang kasiguruhan, di ba? Lalo na ngayon, nangingidnap yung mga Hamas terrorists. Tapos yung bomba lumilipad, pasabog dito, pasabog doon. So, kung titignan mo, parang napakagulo, 'di ba, ng mundo. Kung nandiyan ka nga talaga sa sitwasyon na 'yon, ang hirap. Wala kang peace of mind kasi nga lalo kung may pamilya ka, hindi mo alam kung kailan na sasabog o tatama, kung saan tatama yung mga bombang pinapalipad ng mga teroristang ito. So, pag mga ganyan iniisip natin parang pabagsak na yung buhay ng tao, di ba? Nakawalan na ng pag-asa, pinanghihinahan ka na. Dahil sa mga nangyayaring walang kasiguruhan. Kasi, kumbaga, pagka sinabi mong gera kasi, talagang, ano yan eh, damay na lahat. Inosente, hindi inosente, di ba? Yung tahimik na buhay, biglang gumulo. Lahat yan. Talagang hindi mo niisip kung paano ito matatapos. So, siyempre, iiral yung takot mo, pangamba, lahat na lang. Ganyan kasi pag may mga gera, di ba? So, pagdating naman sa sarili nating buhay, guys, may mga gera din tayong nilalabanan. O lumalaban din tayo sa gera. Kapag kayo mga problema, halimbawa, matinding karamdaman, di ba? Sa financial, sa relasyon, ganun din. Walang assurance din kung hanggang kailan. Kung naranasan nyo na magkaroon ng mga kamag-anak na may sakit, di ba, lalo na kung manuha, hindi mo alam kung hanggang kailan gagaling, yung gastos, ang laki, di ba? Hindi mo alam kung saan kukuha ng pera ng panggastos, di ba? Ganun din sa relasyon, akala mo okay kayo, yun pala, hindi maganda yung pinagdadaanan nyo o may mga nakaabang na problema. Sa hanap buhay, ganyan din. Akala mo okay na lahat, yun pala mawawalan ka na ng hanap buhay. So lahat ng itong bagay na napakagulo na walang katiyakan. Kaya nga ayon sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So napakaganda guys ng mensahe, napakalinaw nito. So regardless guys, kung ano man ang estado natin sa buhay, magulo man yan o hindi, nandiyan pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang may control. So yun nga kasi minsan yung desisyon natin sa buhay, di ba? Madalas sablay din. Kaya ang nagiging ending, yung resulta negative na imbis na makakabuti sa atin, napapasama pang sitwasyon. Lalo lang tayong bumibigat o nagkakaroon ng matinding problema dahil sa mga maling desisyon natin. So kapag iniisip natin guys na lahat ng yan talagang magulo. Pero kung iisipin mo na ang Diyos ang lahat ng may control nito, alam mo na matatapos din yan. Magkakaroon ka ng peace of mind. Di ba? Sa sitwasyon mo ngayon, mahirap man yan, mabigat man yan, isipin mo na lang na ang lahat ng bagay ay may layunin o may purpose. Di ba? Purpose minsan sa ikabubuti natin. Dumadaan tayo sa matinding pagsubok, pero yun pala, ang Diyos may magandang layunin sa atin. O kung minsan naman, diba, may mga plano tayo, napakagandang plano, pero hindi nasusunod. Di ba? Hindi nasusunod at hindi nangyayari. Yung pala, mayroong napakagandang plano ng Diyos. At the end of the day, ang Diyos lang ang may control at siya lang ang masusunod. So yan po lagi natin iisipin every time na magulo ang buhay natin,
magulo ang sitwasyon, kagaya nangyayari ngayon sa gera guys. Magulo ang buhay nila doon. Hindi normal ang buhay. Nakakakaba, nakakatakot, hindi malaman kung ano gagawin. Isipin mo na lang na may Diyos. Na kahit na anong gera pa yan sa buhay natin, at the end of the day, ang Diyos pa rin ang masusunod. At siya pa rin ang maglalagay sa katahimikan ng buhay natin o ng buong mundo, diba? Kasi nangyari niya World War I, naging tahimik din naman. World War II, natapos din naman, tahimik. At ngayon, ito, mga umpisa na naman ng mga gera, alam natin, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Yung umiibig, ang tanong dito, umiibig ba tayo sa Diyos? Kung umiibig tayo, kailangan masunod natin ang kanyang mga layunin dito sa mundo. Dahil nga sa kanyang mga layunin na ikalahati ng Diyos ay isang dapat masunod, hindi yung kagustuhan natin. So yun po lagi natin isipin guys, anumang problema, gulo sa buhay, o nangyayari dito sa mundo, isipin mo lagi na may Diyos. Siya yung may control ng lahat ng bagay na to at sa ikabubuti o ang kalooban niya pa rin ang masusunod. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na minsan Lord nakakalimutan namin na pag dumadanas kami sa matinding pagsubok, kaguluhan ng buhay at lalo na sa gera Lord, itanim niyo po sa amin mga puso at isipan na kayo lang ang may control. At the end of the day, kayo lang din ang masusunod. Kung anong kalooban niyo Lord, yun ang masusunod. So sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman, financial, relasyon, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Pero kung maniwala at magtiwala, manampalataya sa Diyos, tsak yun, ay bibigayan yung mga pinagdarasal. Lord, bless yung mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog na bedridden na Lord, stage 4 cancer na, at kung ano pa mga uri karamdaman na bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay Lord. Tanggalin niyo po mga sakit na kanyang nararamdaman. Ganoon din po sa mga pamilyang nagkasira-sira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan Lord. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli para manumbalik ang magandang relasyon. At sa financial Lord, i-bless niyo po kami lahat, lalo sa aming mga anak buhay. At ang mga kapatid namin, walang-wala Lord. Hindi mo pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambayad ng kuryente, gamot, pambawon sa mga bata, at kung ano-ano pang mga kailangan bayarin. Bless niyo po ang aming anak buhay para mag-provide na po namin ang pangailangan namin. So lahat na ito ay nilig namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Thank you very much po.